Ikalawang Timoteo, ikalawang kabanata. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Hindi maaaring gantimpalaan ang isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Alalahanin mo si Hesukristo, ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David, ayon sa magandang balitang ipinapangaral ko. Ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkagapos na parang isang kriminal. Subalit, hindi kailanman maigagapos ang salita ng Diyos. Tinitiis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang kaluwalhatian mula kay Kristo Jesus. Totoo ang kasabihang ito. Kung tayo'y namatay na kasama ni Hesukristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos, na iwasan nila ang mga pagtatalo tungkol sa mga salita na walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Iwasan mo ang mga usapang walang paggalang sa Diyos, sapagkat ang mga iyan ang lalong naglalayo ng mga tao sa Diyos. Ang mga salita nila ay parang gangrena na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga nagturo ng ganito ay sina Himeneo at Fileto. Lumihis sila sa katotohanan at ginugulo nila ang pananampalataya ng iba sa pamamagitan ng pagtuturo na ang muling pagkabuhay ay naganap na. Ngunit matibay ang pundasyong itinatag ng Diyos at dooy nakatatak. Kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya, at ang bawat nagsasabing siya'y sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan. May yari sa ginto o pilak, at mayroon namang yari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon, at mayroon namang pang-araw-araw. Ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya nga, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Sa halip ay pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa, kasama ng mga taong may pusong malinis na tumatawag sa Panginoon. Iwasan mo ang mga hangal at walang kabuluhang pakikipagtalo, sapagkat alam mo namang nauuwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matiyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya,
baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila upang kanilang sundin ang kagustuhan niya.